A day in my life as a dialysis patient. Hello everyone, this is Miss Mai. Maaga nga kaming bumiyahe dahil uuwi kami sa Kidapawan dahil birthday ng mama ko. 3 AM nga nang umalis kami ng Davao dahil 2 hours yung biyahe galing Davao to Kidapawan. Wow! Kasama ko nga pala yung kamamangkin ko, kuya ko at kaibigan niya. Wow! Magmumotor lang pala kami kaya maaga kaming umalis para hindi kami abutan ng traffic at hindi rin mainit. Kaso sa kalagitnaan ng biyahe namin, nag-flat yung gulong namin so kailangan namin dumaan sa vulcanizing shop. At buti na lang talaga may bukas pang vulcanizing shop. At inabot na nga kami ng umaga sa daan. 6 AM na nakarating kami sa Makilala. Dumaan nga muna kami sa palengke dahil namili yung kuya ko ng pang-almusal namin. Namili siya ng karne at isda. Akala ko mamimili na siya ng panghanda kay mama mamaya pero ang sabi niya, mamaya na daw siya bibili dahil gabi i-celebrate yung birthday ni mama. Siya kasi yung gagastos ngayon sa birthday ni mama. So pagkatapos nga namin mamili ay umuwi na kami agad. Ito nga pala yung daan papunta sa bahay namin. Alam niyo ba na nilalakad ko lang to dati nung nag-aaral pa ako. Pero every time nagagala ako, nagpapasundo talaga ako sa kaibigan ko kasi ang dilim-dilim nito paggabi. 2025 na pero yung daan namin ganun pa rin, walang improvement. At sa hinabahaba ng biyahe, nakarating na nga pala tayo sa bahay. Ayan yung bahay namin. Ayan yung papa ko. Itong bahay namin, temporary house lang sana to dahil yung bahay namin nasira nung lindol noong 2019. And fast forward, dahil nalobat ako, hindi ko na nakuna ng video yung pagsalubong ni mama sa amin. So ito na nga at pagkatapos namin kumain, nanguhak sila ng buko dito sa likod. Kaso yung buko na nakuha nila, walang laman, puro sabaw. So walang buko salad na magagawa. Ang masarap dito sa probinsya, hindi ka magugutom dahil yung mga pagkain nasa tabi-tabi lang, lalo na pag masipag ka magtanim. Yung papa ko kasi masipag magtanim kaya ang dami naming prutas. At dahil gabi pa i-celebrate ang birthday ni mama, nagyaya yung pamangkin ko at kaibigan niya na maligo sila sa ilog dahil gusto nilang maligo sa ilog. Dinala ko sila sa Bantac River dahil dun lang may malaking ilog at malinis. Nasa Magpet North Cotabato pala yun so kailangan namin bumiyahe ng mga 30 minutes para makarating doon. At hindi nga namin alam ang daan papunta doon, nagtanong-tanong muna kami at namili ng pagkain dahil sa sobrang excited ng mga kasama ko, hindi kami nakapagdala ng pagkain. So ito na nga at narito na tayo sa Bantac, 2.5 kilometers pala yung papasok bago makarating dito. At pagkababa nga namin, naligo agad sila dahil hindi kami pwedeng magtagal dito so sinulit nila yung oras at natatakot din ako baka biglang bumaha. Kaya pala ang daming pumupunta dito kasi ang lamig ng tubig at ang ganda. Nag-iba lang yung itsura ng ilog dahil nga binaha ng malakas ng kasagsagan ng ulan. So ito na nga at pauwi na kami dahil hindi kami pwedeng magtagal. Kailangan namin tulungan yung kuya ko mamalengke. Pero hindi ako nakatulong kasi pag uwi ko nakatulog ako agad. At pagkagising ko nga tapos na magluto ang kuya ko at nakaprepare na. Sobrang happy ng mama ko. Makikita mo talaga sa mata ng mama ko na happy siya kasi kahit simpleng handa lang ang dami niyang bisita. At yung mga pamangkin ko naman andito sa labas nag-inuman. Andito rin yung mga kaibigan ko, binisita nila ako. At nagpapasalamat ako kay Lord dahil sa 72 birthday ni Mama ay kasama pa namin siya. Wala akong ibang wish sa kanila ni Papa kundi good health at makasama pa namin ng matagal.